Anong mukha ba ng Puerto Princesa ang alam mo? Mga nagagandahang tanawin, mayamang kultura at kalikasan? Kung dito mo ito nakilala ay hindi mo pa nakikita ang mundo sa likod ng anino ng napakagandang lungsod na ito. Isang mundo kung saan pilit na nakatago ang iba't ibang mukha ng kahirapan. Sa New Bungkag, Barangay Mandaragat, maraming pamilya ang patuloy na nilulugmok ng kahirapan. Isang kahig, isang tuka, nakikipagsapalaran upang maitawid ang gutom sa pang-araw-araw. Sa paglipas ng panahon at pagdami ng mga informal settler, mas lalong lumala at lumago ang sitwasyon ng kahirapan sa lugar. Maduming kapaligiran, hindi ligtas na mga tahanan at daanan, at mga batang kulang sa suporta. Isa na riyan ang pamilya ni Ate Jessa at Nanay Paning, ilan sa libu-libong informal settlers dito sa New Bungkag. Si Ate Jessa ay dito na ipinanganak, lumaki at nagkapamilya sa New Bungkag. Sa edad na 33, ang lugar na ito ang nagsilbi niyang mundo simula pagkabata. 8 ang anak ni Ate Jessa na ang panganay ay isang person with disability. Kaya ito'y nasa poder ng kanyang ina upang mas lalong matutukan. 53 years old, nakatira sa Old Bungkag, Barangay Mandaragat. Katuwang ang kanyang asawa na isang mangingisda, si Ate Jessa ay nagsusumikap na buhayin ang 7 nilang anak na ang 5 ay mga pawang paslit pa lamang. Ay, yung buhay namin, parang yung lubog lilitaw, may umaangat na yun. Pero kinakain naman po sa araw-araw. Kasi may mga bata, kailangan pakainin mo. Sa pinagtagpi-tagping mga lumang kahoy, plywoods, trapal at butas-butas na yero na ito nakatira at nagsisiksikan ang kanilang pamilya. Walang kuryente at maayos na pinagkukunan ng tubig at tanging ang maliit na solar lamp lamang ang nagsisilbing liwanag ng kanilang maliit na tahanan tuwing gabi. So, makikita po natin na medyo marupok na yung sahig ng bahay nila, Ate Jessa. And dito sa space na to, dito yung nagsisilbing tulugan nila, dito na rin sila kumakain. Dito, ang problema nila dito kapag umuulan, tumutulo. Bukod dito po dito, ate, sa trabaho, may bubong pa po ba kayo? Kaso lang butas na. Butas-butas. Ayan yung tagsisilbing ng araw. Paano po? Ito, tumutulog po ba? Opo. Banda talaga, no? Kaya siguro medyo rumupok na yung kahoy dito, ate, kasi lagi nababasa. Dito po, pasok po. Dito po pasok po. Yung mga gamit niyo po, ate, saan po nakatabi? Doon po sa kabila. Sa kabila. So ito po talaga, ano nyo lang po talaga, tulugan lang po talaga kainan, no? Kasi yung mga gamit nyo po, doon po nakalagay. So pag nag-aulan na butas. Opo. Doon po, maayos naman po ang ano doon natin, ilalagay nyo ng gamit doon. Sige, tara silipin natin yung yung lutuan nila, ate. Kagaya nga ng sabi ni Ate Jessa, itong bahay na to, nagsisilbing tulugan lang nila, dito rin sila kumakain. Dito sila nagluluto sa maliit na espasyo ng kalan nito. And yung palikuran daw nila, nakikigamit lang sila ng palikuran doon sa likod na hindi natin pwede silipin kasi nakikigamit lang sila. Yung mga gamit din nila, doon din nakalagay sa likod para safe kasi pag dito nila nilagay sa bahay nila na to, lagi nababasa kapag umuulan. Kasi kung makikita nyo, butas-butas yung bubong and may dobleng trapal pero dumulusot pa rin yung tubig. Sa laki ng kanilang pamilya, isa sa mga pinakamalaking pagsubok na kanilang ikinakaharap sa pang-araw-araw ay kung paano pagkakasyahin ang maliit na halaga para makakain ng lahat at matustusan ang iba pa nilang gastusin. Depende po sa kasi minsan mahinain nasa 5 to 10 lang. Tapos pagkakasyahin na po yun, saan po katagal? Kung gaano siya katagal magtambay po, 3 months. Dahil sa kakapusan, may mga araw na pilit na lang ipinagkakasya ni Ate Jessa ang 2 pirasong instant noodles na hinaluan ng 1 pirasong itlog sa mga anak nito. Ang mahalaga na lang sa kanila ay kahit papaano ay magkalaman ang kanilang mga sikmura.
Napakaswerte kong hindi ko naranasan ang ganitong hirap sa buhay. Ngunit nakalulungkot na makita ang mga mukha ng mga bata na nagtitiis sa ganitong klaseng pagkain. Kung para sa akin ay hindi ito sapat bilang tanghalian, ngunit para sa kanila, ito'y espesyal na. Sa mga pagkakataon namang wala silang bigas na maisaing, dumidiskarte si Ate Jessa para kumita ng ekstra sa pamamagitan ng pangungutang o paglalako ng isda o kakanin sa kanilang lugar. Buy and sell. Ano po binabayan sa Yung mga cellphone po ng mga kaibigan ko. Kagaya ni Ate Jessa, si Nanay Baning ay isa sa mga inang dumidiskarte upang may maihain sa lamesa para sa kanyang pamilya. At dito sa coastal area na ito sa New Bungkag nakatira si Nanay Baning. Nandito tayo ngayon sa Barangay Mandaragat, New Bungkag, kung saan pupunta natin si Nanay Baning. Balita namin si Nanay Baning ay isa sa mga illegal settlers dito and nakikitira lang siya sa kapitbahay nila. Matapos mas masalanta ng bagyong Odette yung bahay nila. Ngayon titignan natin kung ano na nga ba yung kalagayan ng buong pamilya niya. Tara! Si Nanay Baning ay isang tubong masbate at napunta rito sa Palawan mahigit 35 taon na ang nagdaan dahil sa kanilang hanap buhay. Iniwan siya ng kanyang asawa 16 na taon na ang nakalipas matapos itong magkaroon ng ibang kasintahan. Mula noon, siya na ang nagtaguyod sa kanilang mga anak. Dito po naghahanap buhay ang asawa ko. Yung asawa niyo po, saan po siya ngayon na? Sa Balabak. Nasa Balabak. Ano pong ginagawa ng asawa niyo doon? Parang nag-asawa siyang iba. Ay, pero may mga anak po kayo na 8. Saan po yung mga anak niyo ngayon na? Iba-iba na may mga pamilya na sila. Wala po ba kayong kasama dito na anak niyo? Wala po ba naiwan sa inyong anak or apo? Mayroon 4. 4 na apo po. 2 apo, 2 pang anak. 2 apo, 2 anak. Saan po sila ngayon, Nay? Saan po sila natutulog? Tumitira? Dito, nakatira lang muna kami. Saan kanina po kayo nakikitira, Nay? May-ari yan dyan. Buti, ba't ano po nangyari sa dating bahay niyo, Nay? Na siya na iba. Nag-iba? Kailan po, Nay? Tagal na. Udit. Nung Odette po. Halos wala nang natira sa mga bahay sa bahaging ito ng Puerto Princesa City sa Palawan. Pinadapa ng bagyong Odette ang maraming puno't palayan. Isa sa hindi malilimutang sakuna na dumaan sa buhay ni Nanay Baning ay ang pananalasa ng Super Typhoon Odette noong 2021. Matatanda ang isa ang Palawan sa mga pinakatinamaan nito. Sinira ng Odette ang kanilang tirahan, tinangay ng hangin ng mga bubong, at naabot ng tubig dagat ang kanilang sahig dahil sa daluyong. Simula noon, dito sa maliit na kubo na ito ng kanilang kapitbahay nakikitira sila Nanay Baning. Dahil sa kakulangan sa pera, hindi magawang maipaayos si Nanay Baning ang kanilang nasirang bahay. Hindi po ba kayo nahihirapan minsan, Nay, na ganito po ang daan and medyo may nararamdam na po kayo sa binti nyo? Hindi naman sir, nasanay na lang. Nasanay na rin po, no? Pinapaayos din ito namang kandidato. Opo. Ito mo mga kapitbahay nyo, Nay, makakilala nyo rin po lahat ng halos. Ito lang siya sir, malaki sana. Malaki. Nagbayanihan na ang mga tao. Opo. Malaki po sana. Hanggang likod po, Nay. Hanggang likod po. Yung takpan ko lang ito sir kay yung lalaroan sa mga bata. Opo. Yung sir, kung natutulog kami sir, inaabot kami ng dagat, di namin alam, turulog na ang mga anak ko. Yung kalahati pala namin. Kalahati pala namin na katawan, nandoon na sa tubig. Nagugulat kami, hey, andyan ang dagat. Nakalubog na po kayo sa dagat. Nakalubog na pala kami. Sa loob ng 2 taon ay pinagtutulong-tulungan lang ng mga kapitbahay ni Nanay Baning ang muling pagsasaayos na kanilang nasirang tirahan. Sila ang nagbibigay ng mga materyales, pati na rin ang mismong paggawa nito. Dati may bubong na, Nay, kaso medyo butas-butas yung bubong. Anuan lang daw yan, bubulutin. Bubulikitin lang ito, Nay, para di pasukan ng tubig ulan kapag ulan.
Pero wala kang plano na bumalik sa inyo dati sa Masbate, wala kang plano. Mahirap din ang buhay. Mahirap din po ang buhay doon. Kasama ni Nanay Baning sa bahay ang isa sa 8 niyang mga anak na isang mangingisda at 2 mga apo na parehas pang nag-aaral. Sa edad na 56, nakailangan pa rin sumaydlay ni Nanay Baning sa paglalabada dahil hindi sapat ang minsang 300 pesos na naiaabot ng kanyang anak mula sa pangisda na kailangan niyang pagkasyahin sa ilang araw o minsan pa ay inaabot ng linggo. Okay naman po yung kinikita yung anak niyo, kulang pa rin po. Kulang. Yung nag-aaral na kasi yung ano niya, panganay niya sa high school. Yun. Siyempre, araw-araw. Kailangan. Di alintana ang kirot na nararamdaman sa kanyang mga hita at braso dahil sa katandaan. Ang nasa isip lang ni Nanay Baning ay kailangan niyang kumita upang may sapat na maipakain sa kanyang mga apo. So, Nay, hindi pa kayo nakakapag-ipon no, para dito. Pang araw-araw niyo po, Nay, nakakakain naman po kayo 3 beses sa isang araw. Kakain. Mabuti nga nakakaano kami nung bago pa lang kami iniwanan. Diyos ko, sir. Tulog ang mga anak kong wala. Opo. Isa lamang sina Ate Jessa at Nanay Baling sa mga kwentong nagpapakita ng anino ng lungsod ng Puerto Princesa. Mga kwentong hindi na ilalahat at nabibigyang atensyon. Ang kailangan nila ay maayos na tirahan at hanap buhay na makapagsusustento ng kanilang mga pangangailangan. Ngunit nakalulungkot lang na malaman na ayon sa City Housing of Puerto Princesa, hanggang ngayon ay wala pa ring relocation site na nakalaan para sa mga informal settlers ng Barangay Mandaragat gaya ni na Ate Jessa at Nanay Baning. Hindi pa raw sila ang prioridad ng lokal na pamahalaan. Sa ngayon po, sa kasalukuyan, ang relocation site po para sa coastal areas or coastal residents of Barangay Mandaragat po is wala pang kasiguraduhan sa panahon ngayon sa kadahilanan na ang prioridad po or ang focus ng resettlement projects ng City Government of Puerto Princesa as of now is yung mga pamilya na apektado po na gagawing international port sa Quito area. There are 2 reasons po bakit hindi po napaprioritize ang ating coastal residents from Barangay Mandaragat. The first one is katulad po ng nabanggit ko na hindi po sila ang prioritize ngayon sa kadahilanan na hindi po sila kabilang doon sa maapektuhan ng magiging government project. Pangalawa naman po, hindi po kayang i-accommodate ng City Government of Puerto Princesa yung amin pong current na number of lots na kayang ibigay para doon sa mga coastal residents po. So, relocations, ang pag-uusapan ay meron ng binigay na pagpapahayag si Mayor Byron ng City Government na mabibigyan ng relocations yung mga nakatira dyan, pero hindi pa sa panahon ngayon. Ito ay tatapusin muna yung mga ibang coastal area ng Puerto Bay natin. For example, kagaya nung pagkakaisa, bagong silang. So, may naka-allocate na doon na for almost 1,000 no, na mga household. Kung merong exist doon sa relocations nila somewhere in Barangay Irawan, yun na yung isusunod yung Barangay Mandaragat na i-relocate. So kung hindi man mangyari ngayon yan, siguro mga a few years pa rin naman. Pero kailan kaya sila maaampunan ng tulong? Kailan kaya nila magagawang talikuran ang ganitong klaseng pamumuhay? Basta matulungan lang ako kay pag-aaral. Mga apo ko. Hanggang kailan kaya makukulong sa mundo ng kahirapan ang mga pamilya tulad ni Ate Jessa at Nanay Baning? Kailan kaya nila mararanasan ang sinasabing paraisong Palawan? Dahil sa aking paningin, ang lugar na ito sa Barangay Mandaragat ay hindi ko maituturing na isang paraiso. Ako si Alvin Zacarias at ito ang aming dokumentaryo.